Sa aming mga mahal na kapatid at kapwa tagasunod ni Kristo, welcome sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Ito ay isang programa na itinatag upang ating mas makilala ang ating buhay na Diyos sa pamamagitan ng pagtuklas natin sa Kanyang kalooban, na ating maintindihan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo kami sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa programang ito. Sa pagsisimula ng ating pag-aaral, hingin natin ang patnubay ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Aming mapagpala at mapagmahal na Diyos na may-ari ng aming mga buhay, maraming salamat sa buhay, sa lakas, at sa awa na iyong ibinigay sa aming mga taong mga makasalanan. Aming hinihiling na kami ay iyong gabayan sa pagsaliksik sa iyong mga salita at dalhin nawa kami sa lahat ng iyong katotohanan upang kami ay mamuhay dito sa libutan na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na harapan. Buksan ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita at nawa kami ay iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming mga maling nagawa, inisip at sinabi. Pagpalain niyo po nawa ang aming mga kapatid na tapat na naghahanap sa iyong kalooban at makilala ka bilang aming buhay na Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo ay namumuhay dito sa libutan na punong-puno ng kasamaan, kaguluhan, kasalanan, paghihirap, pag-aalala sa mga bagay na hindi tayo sigurado. Kahit na sa pagharap sa ating mga personal na suliranin, minsan ang mga bagay na ito ang nagdadala sa mga tao papunta sa kawalan ng pag-asa. Minsan sa pag-iisip o pagtatanong kung tunay nga bang may Diyos. Diyos na nakakakita, nakakaalam, nakakaramdam sa lahat ng kalagayan ng bawat tao dito sa libutan. Kaya ating babasahin sa kanyang mga salita kung ano ang kanyang mga ibinigay na pangako para sa atin na ating mapanghahawakan at magbibigay ng pag-asa sa atin. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 13, "Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do." Isa ito sa kanyang mga salita na nagpapatunay na kung anuman ang ating mga hinaharap o pinagdadaanan, lahat ng yan ay nakikita at nalalaman ng ating buhay na Diyos. Kahit walang ibang tao na nakakaalam, nakakaintindi sa mga ito, may pangako ang Diyos at naway magbigay ito sa atin ng kaginhawaan. Sabi sa verse 14, "Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession." Verse 15, "For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." Ang Diyos, dahil sa kanyang hindi masukat na pagmamahal sa atin na mga taong makasalanan, ang nagpadala kay Kristo upang ialay ang kanyang sarili para sa pagtubos sa atin mula sa kamatayan na naging bunga ng kasalanan. At sa pamamagitan ng talata na ating binasa, ito ang magbubukas sa ating mga isipan na may Diyos na nasa langit na nakakaalam sa ating mga pinagdadaanan at kung anuman ang ating kalagayan ngayon. May Diyos na nakakakilala sa atin kung sino at ano tayo. Bakit? Dahil lahat ng ating mga karanasan bilang tao ay kanya ring pinagdaanan. Gutom, uhaw, paghihirap, siya ay itinakwil, tinalikuran, pinagtaksilan. Dahil dito, ating maintindihan na kahit ano pa ang mga karanasan natin, meron tayong malalapitan na tunay na nakakaintindi at nakakaunawa sa atin. Verse 16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Kaya lumapit tayo ng may tapang sa trono ng biyaya ng Diyos upang tanggapin ang kanyang awa at tayo makatagpo ng biyaya na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Ating purihin ang ating buhay na Diyos sa kanyang kabutihan sa pagpapaintindi sa atin na sa gitna ng kawalan ng pag-asa na ating madadaanan dito sa libutan, may salita ng Diyos na ating mapanghahawakan at ating mababalikan upang tayo ay magkaroon ng kaginhawaan at kapayapaan. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang verse 30. "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Walang sinuman at anuman ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapahingahan kung hindi sa pamamagitan lamang ng presensya ng ating buhay na Diyos. Kaya tayo, na nabibigatan sa lahat ng ating mga pinapasan, tayo ay lumapit sa Kanya. 1 Peter chapter 5 verse 6,
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Wala sa ating kapangyarihan o kakayahan ang pagpapataas sa ating mga sarili, dahil yan ay trabaho ng Panginoon. Ang ating dapat na gawin ay ang pagpapakumbaba. Sa paanong pamamaraan? Verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong alalahanin, dahil Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi tayo kailanman nag-iisa sa ating pamumuhay dito sa libutan. Ngunit, kinakailangan na tayo ay magpakumbaba sa ating mga sarili at ating kilalanin na may Diyos na handang tumulong sa atin kung tayo ay lalapit lamang sa Kanya. Kaya sa ating pagbabasa at pag-aaral sa Kanyang mga salita, ating mas makikilala kung sino at anong klaseng Diyos ba ang ating sinusunod, na kinakailangan nating purihin at pasalamatan. Job chapter 22 verse 21, acquaint now thyself with Him and be at peace. Thereby good shall come unto thee. Nawa ating maramdaman ang uhaw sa pagkilala pa ng maigi sa ating buhay na Diyos at tayo ay mamuhay ng may kapayapaan upang ating matanggap ang mga mabubuting bagay na Kanyang ipinangako para sa atin. Sa anong paraan ba na mas makilala natin ang ating buhay na Diyos? Verse 22, receive, I pray thee, the law from His mouth, and lay up His words in thine heart. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsapuso natin sa Kanyang mga salita, mas makikilala natin ang ating Panginoon. At kapag mas nakikilala natin kung sino at ano ang ating buhay na Diyos, mas magiging malapit din tayo sa Kanya at ang Kanyang mga ipinangakong kapayapaan, kapahingahan, ay siguradong Kanyang ibibigay sa atin at ating matatanggap. Ngunit sa kabila ng lahat ng Kanyang mga pangako na nakasaad sa Kanyang mga salita, may mga tao na sa halip na lumapit sa Panginoong Diyos ay mas pinipiling pagdudahan ang Kanyang kapangyarihan at patuloy na nawawalan ng pananampalataya at tiwala. Ang Panginoon ay palaging handa na tumulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan kung tayo lang din ay may pagpapakumbabang lalapit sa Kanya. Ang lahat ng Kanyang mga ibinigay na pangako, pagbabanta ay parehong may kondisyon. Ang kalooban at pamamaraan ng Panginoon sa langit, pati na rin dito sa libutan, ay nakatayo sa pundasyon ng pagmamahal. Kaya tayo ay binigyan niya ng kalayaan sa pagpili upang maibigay natin sa Kanya ang kusang loob na paghahangad sa Kanyang mga pangako at Kanyang presensya. Wala ni isa sa atin ang pipilitin ng Diyos na lumapit sa Kanya dahil hindi yan ang Kanyang kalooban at hindi ito sang-ayon sa Kanyang mga pamamaraan. Kaya't dito pa rin nakasalalay sa atin kung tayo ba ay hihingi ng tulong sa ating Panginoon upang ating mapagtagumpayan ang lahat ng mga hadlang na andito sa sanlibutan o mas pipiliin nating tumalikod ng tuluyan sa Kanya. Psalms chapter 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good, blessed is the man that trusteth in Him. Verse 9, O fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Kanya sapagkat kanilang makikita at matitikman ang lahat ng Kanyang kabutihan. Walang pagkukulang para sa mga taong tunay na may takot sa ating buhay na Diyos. Ito ang nagpapakita sa tunay na kalooban ng Panginoon patungkol sa Kanyang mga pangako. Maraming mga mabubuting bagay ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, oportunidad, pagkakataon na atin siyang makilala. Ngunit dahil sa ating kawalan ng pananampalataya sa Kanya, ay nagiging bulag tayo sa lahat ng mga kabutihang ito. Kaya ano ang pahayag sa salita ng Panginoon sa ganitong klaseng mga tao? Isaiah chapter 31, verse 1 and then verse 3. Woe to them that go down to Egypt for help, and stay on horses, and trust in chariots, because they are many, and in horsemen, because they are very strong. But they look not unto the Holy One of Israel, neither seek the Lord. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh, and not spirit. When the Lord shall stretch out His hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen shall fall down, and they all shall fail together. Kaabahan o kapighatian ang matatanggap ng mga ganitong klaseng mga tao ayon sa banal na kasulatan. Sa halip na hanapin ang Panginoon at lumapit sa Kanya, ay ibinibigay ang buong tiwala sa tao o sa sariling mga pagsisikap at pamamaraan at nilimot na may Diyos na handa sanang tumulong. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, ang lahat ng mga pamamaraang ito ay mabibigo. Natural sa ating mga mortal na tao na mas pagkakatiwalaan ang mga bagay na ating nakikita at ito ang nagiging dahilan sa ating pagtalikod sa Kanyang mga pangako. Ngunit dito makikita
kung saan ba talaga natin inilagay ang ating tunay na pananampalataya at kung ano ang ating tunay na paniniwala at pagkakakilala sa ating buhay ng Diyos. Jeremiah chapter 17 verse 5 hanggang verse 8, Thus saith the Lord, Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Ganito inilarawan sa salita ng Panginoon ang pwedeng maging kalagayan ng tao. Depende kung saan natin inalagay ang ating pagtitiwala. Isinumpa ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao, ang lakas niya ay sa tao lang nakasalalay, at ang puso niya ay lumalayo sa Panginoon. Siya ay magiging parang tuyong halaman sa disyerto. Wala siyang makikitang mabubuting darating. Siya ay maninirahan sa tuyong lugar sa maalat na lupa na walang pag-asa. Pero pinagpala ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Kanya. Siya ay magiging parang punong itinanim sa tabi ng tubig. Hindi natatakot sa init, laging luntian ang dahon, at hindi nag-aalala sa tagtuyot. Hindi siya titigil sa pumumunga. Kaya't sana ating patuloy na hanapin at saliksikin ang Kanyang mga banal na salita upang ating mas makilala ang ating Panginoon. Ating mas malaman kung ano ang Kanyang kalooban para sa ating mga tao habang tayo ay namumuhay dito sa sanlibutan. Maraming salamat sa pagsubaybay at kayo ay aming inaanyayahan na patuloy sumubaybay sa mga susunod pa na pag-aaral sa programang ito. Maraming mga bagay pa ang kinakailangan nating malaman at pag-aralan. Mga bagay na iniisip nating sang-ayon sa ating sariling mga pananaw, ngunit kapag ating ikumpara sa salita ng Panginoon ay napakalayo sa Kanyang kalooban. Ating pasalamatan ng ating buhay na Diyos sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng isang dasal. Tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Ama na nasa kalangitan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang tigil na pagbibigay sa amin ng ebidensya na kami ay iyong minamahal at binigyan ng awa sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa iyong mga salita. Mga salita na nagbubukas sa aming mga mata kung ano ang iyong kalooban para sa amin na mga taong makasalanan habang kami ay namumuhay dito sa sanlibutan. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga taong uhaw na naghahanap sa katuwiran at mga taong tunay na nangangailangan ng kapahingahan at kapayapaan. Aming hiniling na magkaroon kami ng pusong mapagkumbaba sa pagpapasakop ng aming mga sarili sa iyong banal na presensya. Pagtibayin po ninyo ang aming mga pananampalataya. Maraming salamat na kami ay iyong lilinisin mula sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, at aming mga nagawa na hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaring mag-like, share, and subscribe sa channel upang hindi natin makaligtaan ang mga susunod pa na ating pag-aaral sa programang ito. Sumaatin nawa ang biyaya ng ating Panginoong Diyos.